Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa Dasilra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang The Solid Rock ay naglalarawan ng matibay na pundasyon. Matibay na pundasyon ng pananampalataya. Isang pundasyon hindi natitinag sa gitna ng unos ng buhay. Sa pananaw ng Kristyanismo, ang bato na ito ay walang iba kundi si Jesucristo, ang ating tagapagligtas at Panginoon. Sa banal na kasulatan, mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang talinghaga tungkol sa matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, dumating ang baha, at malakas na hangin. Ngunit hindi ito gumuho sapagkat ito'y nakatayo sa matibay na pundasyon. Ang larawang ito, mga kapatid, ay malinaw na nagpapakita na ang buhay na nakasandig sa ating Panginoong Jesucristo ay may katatagan at seguridad. Ang Solid Rock ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang paanyaya. Paanyayang ilagak ang ating tiwala kay Jesus sa halip na sa pansamantalang bagay dito sa mundo. Ang kayamanan, ang tagumpay at katanyagan ay maaaring mawala. Ngunit si Kristo ay nanatili magpakailanman. Sa ating panahon ngayon, na puno ng mga pagsubok, pag-aalinlangan at pagbabago, mahalagang magkaroon tayo ng matibay na pundasyon. Ang pagpakilala sa The Solid Rock ay paalala na anuman ang ating pinagdaraanan, may isang hindi kailanman magbabago at hindi tayo iiwan. Naway sa pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, mas lalo nating makilala si Jesucristo bilang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa mga awit. Kabanata 13, talatang 1. Ito ang sinasabi, hanggang kailan, O Panginoon, mo'y malilimot sa akin magpakailanman? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa akin? Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat. Maraming salamat sa iyong walang hanggang kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Sa bawat araw na kami nagigising, sa bawat paghinga na iyong ipinagkakaloob, at sa bawat pagpapalang aming natatanggap,
lahat ng ito ay patunay ng iyong dakilang pag-ibig. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong paggabay sa amin sa gitna ng mga pagsubok. Kapag kami nangihina, ikaw ang aming lakas, Diyos. Kapag kami nalilito, ikaw ang aming liwanag. Tunay ngang ikaw ang aming matibay na sandigan, tulad ng ipinahayag sa aklat ng mga awit na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Salamat sa iyong biyaya na patuloy na bumabalot sa aming pamilya, sa aming gawain, at sa lahat ng aming ginagawa. Kahit hindi kami karapat-dapat, O Diyos, patuloy mo kaming pinagpala at pinapatawad. Sa oras na ito, iniaalay namin sa iyo ang aming papuri at pagsamba. Naway ang panalangin ito ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon at magtiwala sa iyong kabutihan magpakailanman. Aming itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid dito sa bansang Pilipinas. Aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Inilalapit po namin sa iyo ang aming minamahal na bayan, ang bansang Pilipinas. Ikaw ang Diyos na nagtatag ng mga bansa at naglalagay ng mga pinuno, kaya't buong pusong pagpapakumbaba kaming dumudulog sa iyo para sa aming lupang sinilangan. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga namumuno mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa mga lingkod bayan sa bawat lalawigan at barangay. Bigyan mo sila ng karunungan, integridad at pusong may takot sa iyo upang makapaglingkod ng tapat at makatarungan. Naway manaig ang katotohanan at kabutihan sa aming pamahalaan. Ipinapanalangin din namin ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansa sa gitna ng iba't ibang pananaw at paniniwala. Turuan mo kaming magkaunawaan at magmahalan bilang iisang bayan. Hilumin mo ang aming mga sugat bilang sambahayanan mula sa kahirapan, katiwalian, sakuna at anumang uri ng kaguluhan. Pagpalain mo ang bawat pamilyang Pilipino, ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, mga guro, mga mag-aaral, at mga kababayan naming nasa ibang bansa. Ingatan mo kami laban sa kalamidad at bigyan ng lakas sa bawat hamon ng buhay. Higit sa lahat, O Diyos, naway patuloy ka naming kilalanin bilang aming Diyos at sandigan. Itaas mo ang bansang Pilipinas upang maging ilaw at pagpapala sa iba. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming ang kapayapaan para sa mundong aming ginagalawan. Aming Diyos at makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo na may pusong naghahangad ng kapayapaan para sa buong daigdig. Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bansa at lahi, at sa iyo nagmumula
ang tunay na pangmatagalang kapayapaan. Panginoong Hesus, nakikita mo ang mga digmaan ngayon, ang mga kaguluhan at alitan sa iba't ibang panig ng mundo. Nakikita mo ang mga taong nagdurusa dahil sa kaharahasan, sa kahirapan at kawalan ng katarungan. Maawa ka po sa amin. Hipuin mo po ang puso ng bawat pinuno ng bansa upang manaig ang pag-uusap, pag-uunawaan at pagkakasundo kaysa galit at paghihiganti. Ituro mo sa amin ang landas ng pagmamahal at pagpapatawad. Tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, talatang 9, mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Naway maging instrumento kami ng iyong kapayapaan sa aming tahanan, komunidad at sa aming bansa. Pagpalain mo ang bawat pamilya sa mundong ito. Aliwin mo ang mga naulila. Pagalingin mo ang mga sugatan. Patatagin mo ang mga may pusong natatakot. Palitan mo ang puot, O Diyos, ng pag-ibig, ang takot ng pag-asa, at ang pagkahati-hati ng pagkakaisa. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kanlungan at lakas. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buong daigdig, ang iyong creation, Panginoon. Naway ang iyong kapayapaan ang maghari sa bawat puso at sa bawat bansa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Hanggang kailan, O Panginoon, mo'y malilimot sa akin magpakailanman? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa akin? Mga kapatid ko kay Kristo, sa unang tingin, makikita natin ang matinding damdamin ng pagkalungkot at pag-aalinlangan ni Haring David. Naramdaman niya ang distansya sa pagitan niya at ng Diyos, at parang hindi siya naririnig o nakikita ang kaniyang panalangin. Maraming beses sa ating buhay, mga kapatid ko kay Kristo, na nararanasan natin ang ganoong pakiramdam. Kapag ang problema ay matindi, di ba? Kapag ang problema ay matindi, kapag ang puso natin ay puno ng pangungulila, o kapag tila walang sagot ang Diyos sa ating mga dalangin. Ngunit mga kapatid, mahalagang tandaan natin na ang pagsigaw ni Haring David ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya. Sa halip, ito ay nagpapakita ng tapat sa pananalig sa Kanya. Inilalabas niya ang kanyang nararamdaman sa Diyos, hindi sa iba. Kaya mga kapatid, kapag may nararamdaman tayo, ilabas natin. Isigaw natin sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag yung ibang tao, mga kapatid. Tinuturo nito sa atin na sa kabila ng lungkot at paghihintay, maaari tayong lumapit sa Diyos ng buong katapatan. Dalhin ang ating kirot, pangamba at pangungulila
sa ating Diyos na buhay. Ang hanggang kailan ay isang paalala na sa buhay may mga panahon ng naghihintay at kawalan ng kasagutan. Ngunit mga kapatid ko kay Kristo, sa mga sandaling iyon, hinahasa ang ating pananampalataya. Natututo tayong umasa hindi sa ating sariling lakas, kundi sa kabutihan at timing ng Diyos. Maraming beses ang sagot ng Diyos sa atin mga kapatid ay hindi agad-agad. Ngunit kapag dumating ito, mas maliwanag ang kanyang kabutihan at higit na pinatibay ang ating mga puso. Kaya sa bawat oras ng pangungulila at pagdududa mga kapatid, maaari nating ulitin ang panalangin ni Haring David. Ngunit kapatid, huwag kalimutan ang kasunod ng awit. Matapos ipahayag ang lungkot, siya ay nagtiwala at nagpasalamat sa ating Diyos. Alam niyang siya ay patuloy na kaakibat sa bawat hakbang. Sa huli mga kapatid, ang awit 13, talatang 1, ay paalala na sa ating kahinaan, ang Diyos, natandaan natin to, sa bawat na ating kahinaan, ang Diyos ay nariyan. Nariyan mga kapatid, hindi nagtatago, kundi nakikinig at handang gabayan tayo sa tamang panahon mga kapatid. Sa wakas, Panginoon, mga kapatid, huwag matakot. Huwag matakot. Ilapit ang ating kirot, ang ating pangamba, at pagkalungkot sa Diyos. Lalong-lalo na mga kapatid sa panahon ngayon, naririnig natin ang mga digmaan. Digmaan sa Iran, sa Israel, sa United States. Mga kapatid, ilapit natin ang takot sa ating Panginoong Jesucristo. Siyempre natatakot tayo, baka tayo ay madamay, di ba? Pero mga kapatid, hindi. Nandiyan ang Panginoon. Hindi niya tayo iwanan. Hindi pabayaan man. Pangako niya yan sa atin. Ang pagtatanong at panalangin sa Kanya ay nagpapalapit sa atin sa Kanyang presensya. Sa bawat hanggan, kailan may pagkakataon tayong mas lalo siyang makilala at mas lalo tayong lumakas sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Buong pagpapakumbaba at pasasalamat kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, sa oras na ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salitang nagbibigay liwanag sa aming isipan, sa aming lakas at sa aming mga puso at direksyon sa aming mga buhay. Panginoong Hesus, maraming salamat sa katotohanang iyong ipinahayag sa amin. Sa bawat talata na aming naririnig at bawat aral
na aming tinatanggap. Nadama namin ang iyong presensya at paggabay. Tunay ngang ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. At ito ang aming gabay sa araw-araw. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa pamagitan ng iyong mga salita ay mas nakilala ka namin. Ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, at ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Naway ang mga aral na aming natutunan ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi maisabuhay namin sa aming mga gawa at pakikitungo sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maging tapat at tagasunod mo, Panginoon. Kapag kami nanghihina, ipaalala mo ang iyong mga pangako. Kapag kami nalilito, ang iyong salita, ang aming ilaw sa aming landas. Patuloy mo kaming baguhin at hubugin ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong makapaniig o makapakinig at makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Ang lahat ng papuri at kalwalhatian ay sa iyo lamang. Ito ang aming taimtim na panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.